alam niyo anong lulutuin natin? Manok na may miswa. Na may patola. So, hatiin ko lang ito kasi yung kabila guys, nagluluto ako nung manok para kay Deepak. Kasi hindi man siya kakain ng manok na may miswa. So, gagamitin natin tong pillar ng, yan, galing Japan. Diba guys? Ang ganda oh. So, kasi ito, yung half na patola, ilalagay ko sa manok ni Deepak. Yung half sa amin ni Johan, yung may miswa. At of course, gagamitin natin ngayon ang ating bagong lutuan, yung non-stick nating karote. So, kumusta ang inyong mga araw-araw, guys? Today is Saturday. Happy Saturday sa ating lahat. So, dahil season na dito ng patola, pwede na tayong kumain lagi ng may patola. Ayun, mag-isa muna tayo, guys. Lagay tayo ng mantika. So, ayan. Dahil alam na rin natin maggamit nito. Clip lang natin. Nakikita niyo ba guys? Nakikita ko sa inyo. Yan. So, ito i-clip lang natin. Ganyan lang siya. Ayan lang natin. Check na natin. Ang ating luto. Yung rice natin, napulo na din sa rice cooker. Depende kayo ano nang gusto nyo kainin itong niluto ko. Filipino style or yung Nepali style. Guys, maglagay tayo ng miswa after nito. Kuluan lang natin to. Hayaan lang natin hanggat sa kumulo. Yung walis pala nila dito, mas maganda pa rin yung walis natin. Kasi pag nagwalis dito, upo ka. Kasi ganun talaga sila magwalis, upo. Kasi yung walis nila ibang style, hindi kagaya sa atin. Tayo naman, patayo, pwede tayong ganyan-ganyan. Sa kanila, kung hindi ka uupo na ganyan, hindi mo ano lahat, mawawalisan. So kaya ganun. Araw-araw ako nagwalis dito, madami talaga alikabok guys. Last, nag-unboxing tayo dito sa kahapon. Hindi ako nakapaglinis dito. Dahil na-busy rin ako. Sa taas, si Deepak na yun maglinis. So, habang inaantay natin, maglinis-linis muna tayo dito, guys. Ito, natikman ko na. Miswa talaga siya guys sa atin. Dalawa kasi yung pinadala sa akin ng Ate Japan. Yung isa, na-notice ko ngayon lang, akala ko dalawang miswa. Pero, medyo malapad ito, yung isa. So, sa mga mahihilig sa Japanese foods, sa mga manonood kong talagang paborito rin ang mga Japanese foods and products at may mga alam, pasensya na kayo dahil hindi po ako masyadong familiar talaga sa mga Japanese na mga produkto o mga pagkain. Sa picture pa lang mukhang masarap oh. Ito siguro yung pang ramen kung hindi ako nagkakamali. Kasi mukhang ramen ito kung hindi ako nagkakamali guys. So ayan, medyo malapad ito. And may bago na naman tayong ma-explore at maluluto kung ano ito. So, bago yan, ayan, tingnan nyo kasi malapad siya, oh. Malapad siya. Diba? Malapad. Gagamitin natin. Kuha tayo ng isang ano dito. Kasi parang marami na rin, ano. So, kasi nakulo na. Mukhang baliktad ata, ayan. Baliktad ba yung kanina pinakita ko? Hindi. Ayan, maliit siya, oh.
So, ito yung gagamitin natin at ilalagay natin doon. So, ganito yung itsura niya, guys, oh. Ayan, oh. Miswa talaga to, guys, at masarap. So, ilulutuin natin to. Siyempre, tanggalin natin ito. Ayan. Oops. Ayan. Promise, guys, masarap ito. Wala akong spring onions, guys. Then, after nito, tamang-tama, yung rice natin, paluto na rin. Kakain tayo. Si Deepak, tapos na siyang maglagay ng tubig sa baba. So, okay pala nilagyan ko siya ng kamatis kasi medyo namumula-mula ang kanyang sabaw. So, hindi pa ako doon nakatapos ng pagwawalis-walis natin. Meron ditong miswa, pero iba siya, guys, iba. Takpan muna natin. Kami, parang napaka-zoom na naman itong ano kasi mataas tong aking tripod na ginamit konti. Yan, so hindi nyo makita yung kanin ko, guys. Ayan, pero ito na yung aking niluto. Thank you, Lord. Kain tayo. Mag-chopstick. Everyday, guys, nagpa-practice ako ng chopstick dito. Si Deepak, hindi ito natsiyuhan. So, guys, so si Deepak, sample. Wait ha? Nandiyan di ba ba? Si, don't know. Guys, I don't know daw and alam niya daw. Tingnan nga natin if he knows. You hold like a pen, this one, and this one. This one not move. This one is moving. This one. Sige be, sige be. You try be. Try. I heard both of them should move. Just do it. See? Scammer! Hindi nga niya alam, guys. Wala, alam niya daw. Sige, be. Then I will believe you. Wait, wait. The scammer siya, ho? I thought that I believe that you know. Guys, alam niya daw, guys. Hindi pala niya alam. Before you know, when we eat in Japanese restaurant. Oh, sige na, be. Sige na, be. You try the noodles. Oh, sige, be. Na, guys, nahihirapan siya. So it means you pretend only in Japanese restaurant. That you know? First daw, mag-lecture pa pala siya. First daw, sige nga. Sabi niya, alam niya daw, oh. You try this one. Ay, hala, I told them that you know. You don't know? Of course I know. Oh, then sige na, you try. Then we can see. Of course, I know daw. Oh, sige. After I make this one. Off the camera, off the camera. Off the camera. Like this. Ayan na, guys. You should catch the flies like this. Now you try. Sabi niya daw, he forgot how to use, but now... You should catch the flies. Sige, now you like catch this. na the noodles, be. See? Very easy. Mayabang talaga, guys. See? But why your chopstick? Oh no, catch properly the noodles. This is actually the chopstick. Now, tikalo. Oh my God, my husband, he don't know. I did little practice then I will. But how come? But how come you know in Japanese restaurant that time? I don't know how come I know. So yun guys, tapos na silang dalawa at ako na lang ang natira. Mabuti nagkaalaman tayo na nagyabang lang yung Nepali kong asawa. Kung ano siya maghawak, ganun din ako. Yung level na alam niya, ganun din yung level na alam ko. Di ba, yabang? Hindi talaga siya marunong katulad ko. Kumbaga, nagpaswertihan lang siya siguro. Nagpa-impress siya sa akin na may alam siya. Wala pala siyang alam. Mabuti pa siguro ako kasi nakakadakip-dakip ako. Guys, kakatapos ko lang sa kusina. Upo-upo muna si Inday Mila. Yun pala guys, yung medyo malapad na noodles na yon na send ni ate.
is parang chow mein pala yun guys. Tapos niluto mo, papakuluan mo muna. Papakuluan mo muna, tapos hugasan. Yun ata yung nakakain namin minsan dito na medyo malapad siya, na masarap. So yun, ngayon may idea na ako kasi nakalimutan ko yung name na sabi ni ate. Mamaya sabihin natin. Mamaya guys, ipakita ko sa inyo kung anong name yun. Nakalimutan ko dahil itong mobile ko ang gamit ko. Dahil sinacharge ko yung camera ko. Ngayon guys, meron akong i-share sa inyo kasi ilang Pilipina kasi na nandito na mga kababayan natin na nag-PM sa akin na ayun, kung may mga binabayaran ba daw ako. So yun, nagsisin niya sa akin. What? It will not affect if Papa is typing kasi nga nagmamarket type sila. So, ayun guys, ang sa mga kababayan ko na nandito sa Nepal na nagtatanong sa akin, mga ilang Pilipina po na nag-PM sa akin. So mga sis, although nakapag-reply na po ako sa kanila, pero baka lang makatulong din naman sa iba pang mga kababayan natin na nandito sa bansang Nepal. So, yung courier na yan is direct through Japan talaga, and may office po dito sila sa Nepal. So, hindi ko lang alam about sa Pilipinas, kung magpadala sila, kung ganyang courier, kung pwede ba. So, kaya sinabi ko na lang na i-check na lang nila. So, ngayon guys, kung tatanungin nyo, meron ba akong binabayaran? Meron ba akong paghinatid nila dito? O ako ba akong kumukuha doon? No, kasi hinatid talaga nila dito sa bahay mismo. At wala po akong nising ko na binabayaran. Although guys, medyo may kamahalan talaga. Hindi lang pala medyo, mahal talaga guys ang binabayaran ni ate Japan po. Hindi lang po yan first time. Katulad nito, ito yung resibo niya guys. So i-cover ko na lang yung ibang details guys ha. So yan yung amount sa Japanese o sa yen na binayadan ni ate. At depende po yon kung ilang kilos po ng box o yung pinadala niya sa akin. And according kay ate, naka-promo na po sila ng 10% off kasi nga minsan po mayroon po silang promotion dahil nga gawa sa mga festivals po, katulad yan sa Christmas naman, yung mga offers po sila, katulad yan the site, Tihar. So nag-offer din po sila, may mga discounts po sila na binibigay, like kagaya kay ate, nabigyan po siya ng 10% off. So kaya minsan ganon si ate, pag may mga festival, talagang nagsisend po siya. Parang tina-timing niya at like minsan pag Pasko, mag-send siya sa amin noon. So ayun, kasi nga may mga guys, discount. So hindi rin talaga biro kung katulad niyan, kahit sabihin mo man wala ako may binabayaran. Pero si ate cover niya na yun lahat. Doon binayaran niya na lahat. Bali ako mag-aantay na lang ako guys. So I think depende po sa mga courier po na pinapadalhan papunta dito. Since guys, alam nyo naman na napakahirap po talaga magpadala ng package po dito sa bansang Nepal. Dahil sobrang kakaiba po ang kanilang patakaran dito. And hindi po biro ang magpadala. Actually guys, si ate sobrang hirap na po siya. Kung yun lang ang tatanungin natin. But then, talagang si ate give up na talaga siya sa akin na magpadala dito. Kasi parang kahit siya nililimitahan na siya, yung foods dapat ganito lang. Kasi nung before guys, parang siguro iba pa yung nakaupo sa custom nila dito. Kaya medyo hindi ganun kumbaga gipit. Pero parang pagipit na ng pagipit sila kasi parang sa foods, may limit lang. Hanggang ganito lang, hanggang ganitong kilos lang. So, sa damit, parang may limit-limit lang. So, si ate, the more na ganyan, parang nahihirapan siya. So, kaya nahiya din ako kay ate, no? Pero, si ate kasi parang talagang as much as gusto niya magbigay, nagbibigay talaga siya. Although binubuksan pa nila isa-isa yung mga package. Pero alam nyo yun, although wala ang may nawawala, pero grabe talaga ba, binubuksan pa nila isa-isa, binabaliktad pa nila isa-isa. So kaya, ayun, hindi kagaya sa atin. Pero in fairness naman, wala namang may nawawala. Sa mga pinadala ni ate sa akin, wala namang may nawawala. Yun na ang kagandahan doon. So basta yun lang, minsan mapapaisip ka, wala ba silang scanner? Bakit kailangan buksan? At saka, syempre may mga times na nadidisappoint si ate sa servisyo
na hindi okay, na regular customer na siya, na nagbabayad na siya, kahit mahal, alam niyo yun guys. Pero iba talaga yung pag delayed pa, kuhanin yung package na maaga, tapos delayed lang din ang darating dito. Kahit sino naman siguro na, di ba, may expect na sana matanggap nila na ganun nga, tapos delayed pa pala kasi nga katulad ng pinadala niya sa atin. At saka medyo kumbaga sobrang hindi rin sila talaga masasabi mo on time na mag-deliver pag sinabi nila i-anuhin nila pag sinabi nila darating yung box sa ganyan. Hindi rin naman sila on time. Pero hindi naman gano'n na talagang grabe na pagka-delayed. Nito lang talaga na delayed. Naapektuhan talaga siya kasi nga dasay guys at tihar. So kaya medyo naapektuhan talaga yung dito. So ayun guys, lipat ako dito mag-mic tayo. And idadagdag ko na rin pala yung syempre hindi lang naman from Japan yung natatanggap ko po. Nakakatanggap din po ako from UK, from America, and from Pilipinas. And saan pa ba? Yon. Ito po, UK, America, Canada po, nakakatanggap din po ako. Yung sa Canada po before, nakatanggap po ako through UPS naman po yun. Wala po ako may binayaran. Nakatanggap din po ako, maliit lang siya na parcel from America kay Ate Maya po sa Maryland. Wala din po ako may binayaran, 2 t-shirt. At I think, din yun, UPS din po, 2 yon, ang Canada at saka yung sa Amerika. And the rest, kasi padala naman, yung iba kasi padala sa brother-in-law ko. And then, nakatanggap po ako from UK, sa post office po yon kay ate. And I think, 3 beses po ako nakatanggap from UK through post office. So, yun, may bayad po yun ang mga natatanggap ko na nakuha po namin. But in fairness naman, yung nagpadala naman sa akin through UK is nagpadala naman po na pambayad sa akin. So, tapos, ano pa ba yung nakuha ko sa UK na ayun, yung nakatanggap din ako sa UK na sapatos din. Wala din kami may binayaran kasi I think EMS yun or hindi ko alam. Basta naalala ko 2 beses ako sa post office. Nagbayad din po kami sa post office. Kahit nga scapular, nagbayad pa kami. Tapos, yung sa UK kay ate na sobrang dami, pinabayaran din po sa amin, worth 11K yun. Sa UK, natandaan ko at Canada, wala po ako may binayaran dahil through UPS po. Siguro depende guys sa mga courier na pinapadalhan po. Kaya magbabayad talaga kayo kung sa mga post office, 100% sure talaga yun. Pero sa mga courier, depende din talaga. Like kagaya kay ate Japan, at hindi ko alam kung sa iba na bansa, pwede din ba dyan? Kasi Japan yung pangalan Japan lang talaga. So ayun guys, share ko lang sa inyo dahil may mga nagtatanong din naman sa akin, mga mangilan-ngilan na mga Filipina na nandito. Kasi nga, as you all know, hindi kami ganun na kadali na makakain o makahanap ng mga Filipino foods. Lalo sa mga grocery store dito, wala ka talagang makikita ba? Siguro mga Korean foods, mayroon, Chinese foods, mayroon, pero like, at least man lang, may shops na, isang shop, puro Pinoy foods. Wala. Unless siguro may mga Filipina, nagbebenta sila, at nagta-travel sila, uwi sila ng Pilipinas, tapos pagbalik may mga Filipino food sila, like kagaya kay Sis Olga, nakapag-order po ako kay Sis Olga worth, ang binayaran ko noon kay Sis Olga is nasa 13,000 plus, dahil marami po akong binili sa kanyang mga Filipino foods. So, ayun. And of course, syempre kung hindi ako papadalhan ni Ate Japan ng mga Filipino foods, halos lahat na ipadala ni Ate sa akin. At ayun, napakadami po. Kung mga talagang nanonood kayo ng vlogs ko, sobrang dami po. Kaya ayun, at thankful and blessed tayo na may mga taong tulad ni Ate Japan. I'm very proud. And syempre, dahil syempre isa po tayo sa mapalad na bibigyan ng biyaya na ganon guys. So one time sabi ng bunso namin, paano ba magpadala sa'yo ng mga pagkain Filipino? Ako na po mismo nagsabi sa bunso namin at na-appreciate ko talaga yung bunso namin dahil kahit pa paano nakapag-isip siya sa akin na mabigyan niya ako. Sabi ko, wag na. Sabi ko ganun. Kasi alam ko
alam ko talaga, mahirap. Mas okay pa yung ako na lang uuwi at magdadala na lang. Kasi yun, mas mabilis pa yun guys makapasok. Mas mabilis pa yun makapasok na ikaw ang uuwi at ikaw ang pabalik. And syempre kay Miss J, dahil marami si Miss J sa akin nabigay from UAE, yun, talagang mapala din ako na nabigyan niya ng napakadaming Filipino foods. So, ayun guys, at I hope makatulong ito sa mga kapwa Filipina ko na nandito na nais na magpapadala ng package sa family nila papunta ng Nepal. Kasi napakahirap guys napakahirap. Siyempre, bilang isang Filipino, kahit pa paano nangangarap din kami no, na magkaroon ng ng Pinoy foods lagi. Pero hindi ganun kadali Gustuhin man ng marami na bigyan kami o gustuhin man. Diyos ko, kung tutuusin nga si ate nga dismayado Gustuhin man niya magpadala ng napakadaming pagkain, napakadami. Pero parang may mga limit na sila na binibigay yung ganun. Kaya ngayon this time nga, sabi nga si ate ang saya-saya niya at parang nawaisan niya daw yung napadalhan kasi nagpadala siya puro lahat malalaki, di ba? 5 kilong asukal, 5 kilong lutuin ng spaghetti. Ang lalaki ng mga pinadala niya this time, mga seasonings. Kasi nakaisip siya na ganun na lang ang gagawin ko kaysa sa packets, yung ganun na maliliit-liit. So yung mga pinadala niya sa akin, malalaki talaga para isang padalahan na yung ganun ba. So kaya sobrang pasalamat ako kay ate. Imagine nyo, talagang siya yung naghanap ng way. Mahiya talaga ako ate kasi bukod pa doon magkano ang laman, yung binabayaran niya, hindi ganun kaano guys. One time nakita ako pinadala ni ate. Hindi alam ni ate yan guys. Nagulat nga siya na alam ko kasi nakita ko sa resibo. Hindi niya yan na-notice guys Kasi nilisend niya sa akin yung tracking number So kaya na-realize ko na hindi ganun kadali mangarap na mag-unboxing sa mga galing sa mga ganyang lugar. Kasi nahiya din ako sa tao nagbibigay sa akin pero alam niyo yun, kumbaga talagang yung puso ng tao na yun ganun Kumbaga hindi siya naglulok sa ganyang bagay. Kaya sobrang arigato gozaimasu. Salamat talaga te. And of course sa mga taong nag-share ng blessing sa akin, sobrang pasalamat ko po sa inyo. Thank you so much. Napagod talaga ako, umalis na si Deepak. So ayun sakit ng likod ko guys. Sa totoo lang, feeling ko yung kinain ko lumipat na naman sa likod ko. Sarap gumanon guys So, ayun, i-share ko lang sa inyo kasi syempre may mga kababayan tayo nagtatanong, Sis Mila, yung ganun. So, ayun, kaya mas okay yung ma-share natin at magkaroon din sila ng idea. O, diba guys? So, kaya minsan, ako nga mismo, parang stop it, yung ganun, tigil ka na lang. May mga gusto kang mga bagay-bagay na, pero wala, sabi ko, hayaan ko na. Kasi parang ako mismo nawala na ako ng pag-asa. Kumbaga sabi ko na lang, bahala na kung ano na lang yung mayroon sa akin. Yun na yun. Sabi ko nga, hindi na ako maghahanap. Parang tinuruan ko na lang yung self ko na i-accept. Acceptance talaga na mahirap kasi na hanapin mo yung wala. So parang for me, okay na yun. Kung kailan ko na lang yun matitikman, okay na yun sa akin. Hindi ko nahanapin. May mga options naman At meron namang mga Pinoy foods na pwede naman nating mahanapan ng paraan yun. And huwag tayo mapa-stress Kumbaga may awa si Lord. Tingnan niyo may mga ginagamit siyang tao. 'Di ba? So, grabe si Lord. Parang isang pitik dito, yung ganon. Kaya nothing is impossible guys. So, kaya enjoy lang natin. And talagang basta mabait siya. Ang bait ni Lord, yun lang masasabi ko. So, balikan ko kayo guys. At magiga-iga muna ako. Kita nyo, mag-i-edit na ako. Pero pagod na ako guys, mag-i-edit pa ako nyan guys. Ganyan yung routine ni Inday Mila guys. Kaya minsan, pag todo bigay na naman ako sa mga uploads ko, ay, paglingon ko guys, grabe na naman yung tupiin ko. Grabe na naman yung labahin ko kung mag-focus lang talaga ako. Yan ang totoo guys. Ay, nako. So, ayun. Guys, hindi ako on natin yung mic. Guys, andito ko sa rooftop. Papakita ko sa inyo yung aking muntala. Tingnan nyo na yung muntala natin, guys. Ayan. Pero alam nyo ba, sabi ko, ayoko siyang kainin pag in case pwedeng-pwede na kasi baka magtampo. Pero, ganun talaga. So, nag-yellow na siya guys.
pwede na nating kainin, tikman. Pag naluto na talaga siya, no? So, hayaan lang natin. So, yan yung update ng aking muntala. Bakit wala kaya akong mic? So, nandito ako sa rooftop. Tinawag ko si Yuhan. Ayan, may mic na tayo. Ayan, may mic na tayo. Guys, nakakatuwa, no? Yung aking muntala, dumidilaw-dilaw na sila. Yung katabi ng mga kursani, mga chili. Nakikita nyo ba mga muntala ko? Ayan. Malamig na guys, pero yung aking bata, hindi siya guys, sinubad niya ang kanyang just now lang yung eat snacks. Ngayon lang yan nakakain ng snacks niya. Kaya sabi ko, yung slowly lang. Guys, tingnan nyo, nakakatuwa. Yung mga bata, naglalaro sila guys doon, oh. Tingnan nyo, tuwing hapon yan. Sa amin lang guys, hindi sila makapaglaro. Diyan, oh. Yan. Sa amin lang, hindi sila makapaglaro. We will put air. Kasi nga, nagtanim na sila ng turi dyan. Naglabasan na. And of course, dahil nga occupied na yung nilalaroan nila before. Otherwise, nakakatuwa sila guys. Pag mga ganito. Alam nyo ba minsan, pag marami akong naiisip, marami akong namimiss na mga bagay-bagay, kasi normal lang yan. Yuhan, where is your sleeper? Si Yuhan, guys, hindi ko rin siya makontrol kahit malamig, hindi daw siya nilalamig. Sabi niya, your body and my body are different, mama. Yun nga, no, sa bagay. Pero yan ko siya, malaki na yan siya, guys. So, ayun, balik tayo. Minsan marami akong naisip. Akyat ako dito, sa rooftop, kasi marami kang makikita. Makikita ko yung mga Himalayas. Ngayon, hindi natin makikita yung mga Himalayas kasi natatakpan sila, guys. Natatakpan sila ng mga makakapal na ulap. So, wala tayong makita ng Himalayas kung hindi bundok lang. Yuhan, just now lang yung eat snacks kasi nga si Yuhan kakakain lang ng snacks. At update ko kayo sa bahay na inaayos dito. Patapos na, oh. Tingnan nyo. Yan, patapos na. So, ayun guys. At yung paligid namin, as usual, nakakatuwa. Although dry na silang lahat kasi nga naanin na nila yung kanilang mga palay. Pinaparawan na nila yung padi nila. Ayan. Let's go down na yung mula ni Yuhan. Akyat yan before sa akyat. Lumipad yan kahapon dun sa kabilang bahay. Oh. So, yun guys. At medyo windy. I-end ko na yung aking vlog. Again, thank you so much. Yung anak ko guys, hindi siya nilalamig guys. Pinatawanan niya ako. So, ayun guys, i-end ko na yung vlog ko. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lagi niyong pagsuporta sa akin, and sa mga nagbibigay likes, and lagi niyong pagko-comment. Maraming salamat po. And syempre sa hindi niyo po pag i-skip ng ads, thank you so much po. And ayun, basta meron lang akong content, mag-upload po ako ng mag-a-upload. So, ayun guys, and again, maraming salamat. God bless you all, and I love you all. Maraming salamat. Bye! Wala kayo makita. Ayan. Wala nga guys, walang Himalayas ngayon. So, bye-bye guys!